Humina pa ang Typhoon Inday habang tinutumbok ang karagatan papuntang Taiwan. Kita sa live satellite image ng weather website na Windy na malayo-layo na sa Northern Luzon ang mata ng bagyo. Ngunit kalat-kalat sa malaking bahagi ng bansa ang hatak nitong mga ulap. Naranasan na kanina ang malakas na ulang dulot ng habagat sa ilang bahagi ng Southern Tagalog, kabilang sa Occidental Mindoro. Live mula sa bayan ng San Jose, Occidental Mindoro, magbabalita si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang panahon dyan? Alam mo, Cheryl, pabugso-bugso at pabago-bago yung lagay ng panahon ngayon dito sa Occidental Mindoro, particularly kung nasan kami sa bayan ng San Jose. Kasi sa mga oras na ito, huminto na naman yung buhos ng ulan, pero nagbabadya pa rin yung maitim na kaulapan na posibleng magbagsak ng ulan anumang oras sa ngayon. Pero kaninang bandang umaga, talagang dito mas naramdaman yung malakas na buhos ng ulan. Halos mag-zero visibility pa nga in some parts of the area dahil sa talagang tuloy-tuloy na buhos na malakas nito. At the same time, sinasabayan pa yan ng malakas na hampas din ng hangin. Actually, sa bayan ng Mamburao, hindi lang ulan yung naramdaman, kundi may mga kasama na rin yan ng mga pagkidlat at pagkulog na medyo nagdagdag kaba sa mga residente. Pero dahil nga sa mga oras na ito na bigla-biglang humihinto at di naman talaga continuous rains, patuloy pa rin na nakataas yung blue alert status dito sa probinsya. Ibig sabihin, on standby pa rin or ready lamang ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan just in case na kailanganin na nga yung preemptive o forced evacuation sa probinsya. Cheryl. So ngayon ba may napaulat na mga barangay na binaha o mga kinailangang ilikas? In fairness, Cheryl, may mga kalsadang binabaha pero nagsusubside din. Hindi pa naman talaga ito yung totally na umaabot hanggang bewang or hanggang dibdib na kinakailangan talagang lumikas. So ang pinakasinasabi ng mga lokal na pamahalaan in terms of evacuating yung mga residente, ang binabantayan kasi talaga nila dito yung mga ilog. Ito kasi Occidental Mindoro, Cheryl, talagang napakaraming ilog dito sa lugar na madalas mababaw na, kaya mabilis umapaw, at kapag umabot na nga sa medyo critical level, dito na yung time na nagkailangan na nila magpatupad ng preemptive evacuation at sa pilitang paglilikas pa nga, lalo doon sa mga pinaka-nakatira sa mga low-lying areas or sa mga malapit sa ilog at sa mga malapit sa dagat. Pero so far, nasa halos normal pa naman daw ang lahat ng mga level ng tubig sa mga ilog. Bagay na nakatulong daw kasi itong ulan kahit papano dahil nung mga nakarang linggo, halos talagang naubos na raw yung laman ng mga ilog dahil nga sa matinding init naman na naranasan. So kumbaga ngayon pa lamang nagdadagdag ng supply dito. Ang pangamba lamang nila baka dito hindi umuulan pero sa mga bundok malakas ang ulan. Iyon ang medyo delikado dahil posibleng flash flood naman daw ang mangyari kapag umangat na yung level ng tubig sa mga major rivers in the province. Cheryl. Mon, mula kahapon, nire-report mo nga yung mga paghahanda ng mga kapatid natin dyan sa paparating na bagyo o yung epekto ng hanging habagat. Paano ito nagkatulong ngayon na nagsisimula na nga nilang maranasan ang malakas na buhos ng ulan? Tama ka dyan, Cheryl, talaga, well, it helps in terms of preparation para at least talaga naka-standby lahat ng mga rescue equipment, mga rubber boat, meron din mga rescue vehicles, at yung pinakamahalaga dito, yung pre-disaster risk assessment na ginagawa ng lokal na pamahalaan kasama yung iba't ibang ahensya ng gobyerno at yung pakikipag-ugnayan sa mga barangay, lalo yung paghahanda rin ng mga residente in case na kailanganin ng lumikas. Kumbaga, sineset na nila yung mind ng mga tao dito na if ever tumaas yung mga level ng tubig sa ilog, wala nang choice kundi magsilikas sa mas ligtas na lugar. Awa ng Diyos, hindi pa naman kailangan lumikas sa mga panahon na ito, pero on standby kasi nga, hindi mo masabi. Ngayon walang ulan, mamaya bigla bubuhos ng malakas. So ang worry nila ay talagang pag nagtuloy-tuloy ito ng 2 to 3 days, base na rin sa forecast ng Pag-asa, yun ang mas nakakatakot dahil talagang 11 towns of the province might be affected ng flooding. Cheryl. Mon, kumusta rin yung biyahe ng mga barko?
Well, dalawa kasi yung mga binabantay na major ports dito, Cheryl, no? Una, yung Abra de Ilog Port na papunta ng Batangas Port, no? Yan yung pinaka-entry point dito sa Occidental Mindoro. May ilang shipping lines na nagbabiyahe na sa mga pagkakataong ito. Medyo nakadepende kasi sa mga shipping companies, no, yung pagpapabiyahe ng kanilang mga barko. Technically, hindi naman kasi talaga pinagbabawalang maglayag ang mga barko dahil wala naman nakataas na storm warning signal. It just so happen, merong mga gale warning o malalakas na alon at talagang malakas na hangin. Pero in terms of automatic cancellation ng mga trips, hindi pa naman pinapatupad yan. Nasa discretion na daw ng mga shipping lines, no? Pero sa Abra de Ilog may isa na shipping company na bumabiyahe ngayon dyan. Habang dito naman sa Port of San Jose na mga biyaheng pa-Antique at Coron, Palawan, wala. Talagang dinesisyonan na ng mga kumpanya ng barko na wag munang bumiyahe at pumalaot habang hindi pa talaga umaaliwalas ng tuluyan ang panahon sa lugar. So maybe ang suggestion ng PPA, no, sa mga kababayan nating babiyahe talaga makipag-ugnayan sa inyong mga shipping companies para malaman kung may biyahe na ba sila, kasi nga may biyahe man pero limitado pa rin yung bilang at oras ng mga ito. Cheryl. Paano rin sinisiguro ng lokal na pamahalaan na may sapat na pang-ayuda sa mga residenteng maaapektuhan? Yes, Cheryl, naka-standby na rin, naka-pre-position actually lahat ng mga relief packs or relief goods na kakailanganin oras na may magkaroon na nga ng mga ililikas ng mga residente. Naka-strategize yan or naka-strategically located yan sa iba't ibang mga bayan dito sa probinsya ng Occidental Mindoro. Other than the national aid, meron din yung provincial at syempre yung mga kada LGU, pati na rin yung mga island, barangays and towns, talagang naka-ready yung kanilang supply. Ang concern lamang kapag nagtuloy-tuloy nga yung hindi pagbiyahe at the same time yung malalakas na mga ulan, baka abuti lamang ng 5 hanggang 7 araw daw yung supply in some parts of Occidental Mindoro. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.